Magandang balita para sa mga nagnanais na magkaroon ng disente at abot-kayang pabahay. Narito na ang programa ng gobyerno sa pangunguna ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Ang tawag sa programang ito ay ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program sa pamumuno ni Secretary Rizalino Jerry Acusar. Ang layunin nito ay matugunan ang milyong-milyong kakulangan sa pabahay sa pamamagitan ng in-city relocation. Taon-taon, patuloy na lumolobo ang bilang ng mga walang matirahan sa bansa. Nananatiling lugmok ang buhay ng marami sa ating mga kababayan dahil sa lumalalang problema sa pabahay. Nag-aalala kung may ligtas at komportableng masisilungan sa tuwing matatapos ang mahabang araw ng pagsasakripisyo para sa pamilya. Sa pinakahuling tala, 6.5 million housing units ang pangangailangan sa bansa. Para sa iba, wala ng pag-asa. Ito ang naging sandigan ng pagbuo ng flagship program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program. Layo ng programa na tugunan ang pangangailangan sa pabahay sa bansa, lalong-lalo na para sa mga higit na nangangailangan, ang mga maralita nating kababayan. Sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development, kasama ang key shelter agencies, local government units, government financial institutions at private sector, tutugunan ang dalawang pangunahing balakid sa sektor ng pabahay: affordability at access to fund. Sa ilalim ng Pambansang Pabahay, prioridad ng Administrasyong Marcos Jr. ang lahat ng Pilipino na nais magkabahay, lalo na ang urban poor, informal settler families, informal sectors, minimum wage earners, gayon din ang government employees, overseas Filipino workers, TNVS at PUV drivers at operators. Bilang panimula, papasok ang local o provincial LGU sa isang kasunduan o Memorandum of Understanding sa DHSUD. Kapag natukoy na ang project site ng LGU, magkakaroon na ng Memorandum of Agreement ang LGU at DHSUD para sa interest subsidy na susundan ng tripartite agreement kasama ang Pag-ibig Fund. Sa pagtutukoy naman ng mga benepisyaryo, aasikasuhin ng LGU ang pre-qualification stage patungo sa qualification stage ng DHSUD at approval ng Pag-ibig Fund. Samantala, para sa mga proyektong sisimula ng private developers at contractors, magkakaroon ng joint venture agreement na papasok sa public-private partnership. Dadaan ito sa DHSUD para matiyak ang documentation at compliance sa standards ng mga proyekto. Kasunod nito, maaari nang magsimula ang construction process. Sa parehong proseso, sasailalim sa qualification stage at approval ng Pag-ibig Fund ang lahat ng applications bago ang take-out. Narito ang kompletong checklist para sa local government units: letters of intent from LGU and developer, latest tax declaration, clear copy of OCT, TCT, free from liens, not for conversion, not agricultural free patent, not CLOA title, not under lis pendens litigation, zoning classification as residential, vicinity map, SB resolutions, bipartite, tripartite, clearances, location, DAR, environmental compliance certificate, LGU housing project proposal, conceptual design, site development plan, project profile of previous housing projects. Para naman sa mga proyektong sisimulan gamit ang privately owned land, narito ang listahan ng mga requirements: company, organization profile, proof of existence, resume, key officers, directors, technical staff, latest audited financial statements, income tax return for the past 3 years, auditor's report and certification, authorization and conduct investigation, bank financial statement, suppliers, certificate of winning bidders, ordinance of SB, SP for the project, at karagdagang Philippine Contractors Accreditation Board Certificate or PCAB para sa mga contractors.
Sa pagpapatupad ng mga proyekto, kaagapay ang DHSUD sa lahat ng stages of development hanggang matupad ang pangarap na pabahay ng ating mga kababayan. Para maging benepisyaryo, maaaring lumapit sa inyong LGU para sa membership validation, compliance at consolidation ng listahan. Susuriin ang pre-qualified beneficiaries para sa endorsement sa DHSUD at i-validate naman ng Pag-ibig Fund. Kapag natukoy na ang qualified beneficiaries, maaari nang magkaroon ng individual turnover. Para sa eligibility requirements ng mga beneficiaries, narito ang listahan. Filipino citizen, endorsement mula sa alinman sa LGU, DHSUD o NGA. Income classification, active Pag-ibig member with at least 24 months remittance. No outstanding Pag-ibig short-term loan. Legal capacity, age limit na 65 years old and below at not more than 70 years old on loan maturity. No Pag-ibig account foreclosed o cancelled. No Pag-ibig default. Dasyon and pago. Patuloy ang pagpupursige ng DHSUD kasama ang mga partner organizations nito sa public at private sector upang matupad ang layon ng pambansang pabahay. Sa kasalukuyan, mayroon ng nasa 20 proyekto ang nasa iba't ibang stages ng development. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakakamit ang adhikain na walang Pilipinong walang bahay sa sariling bayan. Kung kayo ay may katanungan, maaaring magsadya sa tanggapan ng DSUD sa DSUD Building, Kalayaan Avenue, Corner Mayaman Street, Diliman, Quezon City. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring kumontak sa mga sumusunod. Email info@dhsud.gov.ph. Website https://dhsud.gov.ph. Facebook o Twitter @dhsud.gov.ph. Contact number 8424-4070 or 0961-137-0196.